guys, andyan pala kayo. Hello po sa inyong lahat. Welcome back again sa ating YouTube channel. So ayan guys, ako nga po pala si Mutia Baliling from Davao City, ang plantita ng Davao City. Hello po sa inyong lahat. Sa mga bago po dyan, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. I-click ang tiny bell button dyan sa baba para notify po kayo kapag may gagawin po tayong bagong video. So yun na nga guys, for today's vlog or for today's video guys, is pag-uusapan natin kung paano nga ba mag-propagate ng money tree using cuttings. Without anything further ado, let's jump into the video. Sa inyong lahat, and today is ano bang araw ngayon? Monday. Ayan, today is Monday and it's rainy day. So ayan guys, isang araw pong umuulan. Ayan, medyo hindi po maganda yung ating weather because dahil umuulan nga, ayan, medyo nandito tayo sa baba, maputik, ayan, but still, ayan, namimiss ko kayo and I love doing videos guys. Syempre kasama kayo. So ayan, sana wala nang buko or niyog na mahuhulog dyan ngayon. So ayan. So guys, for today's vlog and for today's video guys, is ituturo ko nga sa inyo kung paano nga ba mag-propagate ng money tree using cutting. So ayan guys, lalong-lalo na po diyan na sa mga nakakabili sa aming mga money tree na paninda. So ayan po, yung aming mga sale namin na money tree. Ayan, sa mga nakakabili po diyan. So ayan, bibigyan ko po kayo ng idea kung paano po siya maparami. So bibigyan ko po kayo ng idea kung paano siya mabilis magparami by using cutting. So ayan na nga guys, hindi ko na patatagalin to, sisimulan na natin to. So I have here guys, ito po yung model natin ngayon. So yan siya, medyo ganyan ko muna siya. So ito yung model natin dito ngayon. Actually, this is 1 month na siya naripat dito sa ating pot. So ayan siya, ayan yung leaves niya. So ayan siya, syempre naka-braided na siya guys. Ayan, naka-braided na. So ito yung gagamitin. Yan, ito yung gagamitin natin guys sa ating propagation using cuttings. So ayan guys, mag-propagate na tayo using our this one nga, isang pot ng money tree. So paano nga ba i-propagate ang ganito kaliit na money tree? So ayan guys, simple lang po siya guys. So ayan, ilalapit ko kayo dito sa ating money tree para ma-focus kayo at saka masundan nyo kung paano nga ba siya gawin. Yan. So ayan siya guys, naka-braided na po siya. Ayan yung ating money tree. Yan, naka-braided na and medyo matagal-tagal na siya dito, 1 month. Well, ano dito. Ayan, hindi ko alam kung bakit ayaw niya mag-focus. Ayan. So, ayan siya guys. Ang gagawin lang natin guys, kahit nakaganyan siya. Ayan, meron ako ditong gunting, nakasanitize na yung ating gunting. So, ang gagawin lang natin guys is simple lang. By using this one is ikakating lang natin tong dito banda. So ayan. Ayan guys, oh, ganito. Diyan sa may red na ribbon, bandang ibabaw, diyan natin siya ikakat. 1, 2, 3 and cut. So ayan siya guys. Yan yung ating cuttings. So ayan na siya guys. Ayan na yung natira sa ating braided money tree. So ayan guys, baka sabihin nyo is mamamatay yung halaman, which is hindi po. Ayan, after nito, meron na akong result na inihanda nito guys, kasi matagal ko na talagang binalak mag-video ng ganito para nga doon sa mga gusto mag-propagate ng money tree using cuttings. So ayan siya guys. So ganito po siya guys ang result niya. So ayan yung ating kinat kanina, ito yung ating kinat kanina. So ganito po ang result niya. Guys, mas maganda po siya kapag nakat natin dito sa may bandang dito kasi marami pong, ayan, bagong usbong ang lumabas sa kanya. Ayan, hindi siya nagfo-focus. Ayan siya guys, marami na siyang usbong na lumabas. Ayan, ito nga pala siya guys, is nakat ko siya mga 1 month ago. So, syempre, stable na din tong seedlings na to. From seeds din siya. And also, na braid na natin siya. Even though hindi masyado siyang na braided. Pero, that's okay. So, ayan siya guys.
Ayan yung ating bagong usbong sa ating kinat na money tree. Baka sabihin nyo po kasi is mamamatay yung halaman, which is hindi po, kasi yung kapag kinat natin siya is dito, yung dito banda niya is parang magba-brown, parang magma-mature yung stem niya kasi nawala yung dahon niya, tapos dito na nagfo-focus yung mga nutrients na nakukuha niya, dito na nagfo-focus sa stem niya, kaya ayan medyo nagba-brown yung stem niya. So ayan guys, next naman guys na ipapakita ko sa inyo is paano nga ba ito siya patutubuin. Guys, without anything use na mga pangparutings man dyan na sinasabi nila. So, hindi na po tayo gagamit ng rotings hormones na sinasabi nila. Ang gagawin po natin guys, is ilalagay po lamang natin siya sa isang paso or sa isang lupa na kung saan ay, ayan, magiging stable siya doon at yung hindi talaga siya, hindi siya na magewang-gewang or hindi talaga, as in naka-steady lang siya. Ayan, dito ko na lang din siya itatanim guys. Ayan, dito ko na lang din siya itatanim para kasi katulad sila is hindi na tawag nito hindi na matando guys, basta yun na yun. Hindi ko alam kung ano yung Tagalog nun. So ayan guys, so ito guys is gagawin natin guys is dapat lumabas tong dito banda niya. So ibababa ko to kasi hindi to siya lumabas yung bandang ibabaw niya kasi dito lalabas yung bagong usbong niya guys. O dito siya lalabas. So ito na yung ating cuttings. Ayan, yan na yung ating cuttings. Even though kahit malaki-laki nito na seedlings guys, wala kasi ako ditong medyo malaki-laki ngayon. Ito lang yung meron tayo kasi maliit pa yung mga seedlings natin. So ang gagawin natin guys is ilalagay lamang natin sila sa lupa ng paganyan. Dito tayo para makita nyo. Ayan. So dito ko na lang din siya itatanim sa pot niya na pinagputulan natin para magsabay-sabay silang mag-boom. So ayan na siya guys. Dito lang natin, ay sinitatanim mo lang guys, super dali lang, ganyan. Ayan. And ito pang isa, lagay natin siya dito. Yan. So ayun na nga guys, after that, so ayan na yung result niya. Yan siya, nakalagay. Diyan lamang natin siya ilagay. Syempre, ilagay natin siya sa shaded area, yung hindi talaga na tatamaan ng araw. Kasi bawal silang matamaan ng araw kasi masusunog. Tsaka bagong cut pa naman siya. So, dito ko siya ilagay sa may bandang ilalim ko. May lagayan ako dito ng mga propagation ko. Yan, dyan ko siya ilalagay para ma-monitor ko siya. And ayun na nga guys, syempre, we have the result. So, ito guys, is meron na akong result nito. Yung mga result nito is, yung kinating ko dito banda, ayan na siya guys, meron na talaga. As in, matagal ko na talagang binalak ang vlog na to nga para sa inyo, para maturuan din kayo kung paano nga magparami ng money tree by cuttings. Syempre, ayan na siya. So, ito na siya guys, yung ating bagong money tree from cuttings dito sa ating seedlings. Galing nga dito. And ayan na siya guys. Ayan, bubunutin ko po siya guys para sa inyo. Ayan. So ayan siya guys, oh. Syempre, nagro-roots din talaga yan siya. Kasi cuttings lang din siya. So ayan siya guys. Ito yung result ng galing nga siya dito. So syempre, yung napansin ko kapag kinakat natin siya, kapag kinakat siya, tapos itinanim siya, ayan, yung dito niya is parang magba-brown. Parang katulad talaga ng puno ng, yan, puno ng money tree. Ayan siya, oh. Nagba-brown siya. Medyo mabigat. Aray. Medyo mabigat din siya. Ayan siya, guys, oh. So, ayan, proven and tested ko na to, guys. Kasi kapag nagbe-braided po ako, guys, is marami po akong napuputol na money tree. Kasi, sa mga marunong mag-braided dyan, aminin nyo man o hindi, medyo mahirap talaga mag-braided ng money tree. Lalong-lalo na kapag yung sobrang lutong ng stem niya. Ayan siya guys, oh. May mga roots na siya. So anyway, kahit bunutin mo siya, itanim mo siya pabalik, hindi po siya mamamatay. So ayan po siya. Pero yung ewan ko guys, yung mga malalaki kasi na mga puno ng money tree, na try ko sila dati. Ewan ko bakit hindi sila nabubuhay sa mga dati kong ginawa. Ganito din naman ginawa ko. Yung mga malalaking puno na pinutol ko yung mga sanga, hindi po ako nabubuhayan sa mga ganun. Pero ito po siya guys, sa bagong seedlings. Ayan siya, oh, may roots na siya. Proven and tested ko to siya guys. Ganito ang mga ginagawa ko kapag nakaputol ako ng money tree na nagbe-braided ako.
kapag nakakaputol ako nito is tinutusok ko lang talaga sila sa lupa. Kaya ayan siya dito. Itutusok ko lang sila pabalik dito. Yan, para medyo kita nyo naman. Yan, ibabalik ko lang sila dito sa pinaglagyan ko sa kanila. Yan guys, hindi naman sila madaling mamamatay yung mga money tree guys. Kapag binunot mo sila at saka hinayaan mo, binalik mo sila, hinayaan mo lang, ayan, sobrang okay lang nila. Ayan. So, ayun na nga guys, meron din ako ipapakita sa inyo. Ito din siya, sanga lang siya guys, which is, kinuha ko sa malaking puno guys. Ayan siya oh, meron siyang maraming ugat na. So, I think this one is 3 months ko na siyang nilagay dito. Ayan yung ugat niya guys. Yung mga milk tea guys, ng mga cup ng milk tea, ayun na, maganda yun gagawing pang propagation, tataniman ng mga propagation. Kasi makikita mo yung mga roots ng iyong ginawang propagation. Ayan siya guys. Oh. Ito siya guys, roots na siya yan. Roots na niya yan. And oh yan, super healthy na siya. Then, ayan na siya. Meron na siyang bagong sibol guys. Although, hindi kagandahan ito kasi medyo ano na to siya dating leaves na to niya. So, ayan siya guys. So, malaking sanga siya guys. Medyo malalaking sanga siya na pinutol ko. Ayan yung cuttings niya guys. Oh. Ayaw makita eh. Ayan siya oh. Ayan yung cuttings niya. Pero, ganyan lang siya kalaki. Ganyan lang siya kalaki sa ilalim guys. So, someday is kakaykayin ko yan guys para sa inyo ipapakita ko. Pero, hindi na muna ngayon kasi, ayan, bago pa lang siya nagkakaroon ng mga bagong usbong. Ayan, 2. So, ayan, naantayin muna natin yan siya guys na medyo lumaki-laki. So, yun na nga guys. That's all for today's vlog and for today's video. Sana po ay may natutunan po kayo sa araw na ito kung paano nga ba mag-propagate ng money tree using cuttings. Hindi na po natin kailangan ng pamparootings, hindi po natin kailangan ng kahit ano pa man na mga cinnamon na ilagay natin sa... Although, pwede naman din po natin gamitan ng ganun guys. Pero ako po guys, hindi po ako gumagamit ng mga ganun sa aking mga money tree. Kasi direct into soil lang talaga yung aking mga money tree. Hindi din naman kasi maselan ang money tree. Then yung soil na ginagamit natin sa ating money tree guys, for me lang ha, for me lang. Mas maganda yung, di ba yung mga sinusunog natin ng mga dahon. Yung mga, like yung mga basura na sinusunog natin guys, mas maganda po yun gamitin natin sa ating money tree kaysa yung mga nabibiling soil. Anyway, kung may pambili ka po, so why not? So, pero kung wala talaga, so okay lang po yung mga soil dyan sa tabi-tabi. Pwede po natin siyang gamitin. Actually, ang ginamit ko nito na soil guys is dito lang sa aking garden. Ito siya na soil oh. Ang ginamit ko dito na soil na to is dito lang sa garden ko guys. Dito ko lang talaga siya kinuha. Ayan oh. Yung mga normal soil lang talaga siya guys.
So ayun na nga guys, sana nga is may natutunan kayo sa araw na ito. Maraming salamat sa iyong panunood. Ayan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe. I-hit ang notification bell dyan sa baba para updated po kayo sa ating gagawing video or future vlog. So ayun na nga guys, that's all for today. I am Mutya Baliling, ang plantita ng Davao City. Ayan, maraming salamat sa iyong panunood. See you again on my next video. Babush and